Makakausap natin sa linya ng telepono ang nasa likod ng blog site na Thinking Pinoy. Tumanggi po siyang ilahad ang kanyang pagkakakilanlan para na rin sa kanyang seguridad. Good morning. Magandang umaga po, ma'am. Opo, totoo po ba na may banta sa seguridad mo ngayon dahil sa isyu nga nitong Lenny Leaks? Opo, meron po kasi ako nakuha na isang tip po mula sa isang highly placed source na may isa daw pong senador na mahilig sa kanin ang pinahahanap ako ngayon. May isang senador? Na mahilig sa kanin ang pinahahanap po ako ngayon. Okay. So sino ang suspecha mo dito sa senador na mahilig sa kanin? Hindi ko na lang po papangalanan kasi baka malibel. Pero practice lang po, umalis na po ako ng bansa para hindi po ako mahanap. So you're out of the country at this point? Opo. Okay. Maliban dyan, ano pa pong mga banta sa inyo ang nakukuha ninyo? Wala naman pong mga banta. Puro lang po, hate messages mula sa kabilang kampo. Pero I've been dealing with that for the past year. Kaya immune na po ako sa kanila. Okay. Para sa mga hindi nakakaalam, sino ba ang malalaking personalidad na bahagi ng nag-leak na restricted Yahoo group na ito? Actually, ma'am, misnomer po, mali pong sabihin na nag-leak. Kasi po, they left the door wide open. So, hindi po naka-okay, hindi po naka-private yung mga messages nila, kaya nabasa ng lahat. Opo. Ang mga major players po dyan, ang sentro po ng lahat dyan ay si Imelda Nicolas, na kapatid po ni Lloyda Nicolas Lewis. Yes. At si Lloyda Nicolas Lewis din po. Basically po, pero po ang malaking issue po kasi dyan sa buong Lenny controversy ay yung nag-leak po na message allegedly from the Office of the Vice President Social Media Department na tinuturuan yung mga taga-Liberal Party or Lenny supporters kung paano exactly magre-react sa mga criticisms kay Lenny. They tell their supporters na parang kalkalin natin yung issue about Sandro Marcos, kung bakit si Bongbong nagpunta sa Balisin instead na tumulong sa mga biktima, ganyan-ganyan. So, naging issue po namin dito ni Sasa at saka ni Mocha. Kasi po magkakaibigan kami tatlo, kahit hindi kami magkakasundo lagi. Ang pag-uusap po namin dito, pag criticism sa Duterte administration, they call it legitimate criticism. Pero pag criticism laban sa kanila, they call us trolls. Yes. It doesn't work that way. Kailangan po, ang freedom of speech, hindi po yung kung ano lang convenient para sa kanila. Ang nakakatakot po dito, kung sakaling mawala sa pagka-presidente si Pangulong Duterte at maging presidente si Leni Robredo, ganun po ba gagawin niya sa kanyang mga kritiko para tahimikin niya sa pamamagitan ng pagkontrol ng kanyang political propaganda machine? Ikaw po yung problema natin. Do you believe na talagang sinadyang i-publicize ito or talaga left it open, sabi mo nga? Feeling ko, ma'am, aksidente po yung pagkakapublicize niyan. Okay. Aksidente yung pagkakapublish po niyan. Kasi po yung Yahoo groups, lumang teknolohiya na po yan eh. And nobody bothered. We actually got the lead 1 month ago pa or so. Kaya lang we never took it seriously. Kasi sabi namin, Jurassic na teknolohiya ang Yahoo group. And only just a few days ago, when we actually check what's inside it, na-shock kami parang, hala, ayun lahat. Gulatan na lang. But can you actually also say na posibleng maaari din itong fabricated lamang? Opo, maganda pong tanong yan, ma'am. Kaya lang po, pag chinek nyo po yung thinkingpinoy.net blog ko, naka-retrieve po ako ng mga messages po from way back in 2012. Kaya ma'am, kung fabricated yan, it should have been a 4-year effort. Pero masyadong effort naman, ma'am, yan para sa mga maliit na tulad namin. Okay. Opo, nakakuha po ako ng messages from 2012, 2013, 2014, and 2015. At marami pong messages, ma'am, yun. Hindi po, ma'am, nai-invento yun eh. Actually, ma'am, may nagsabi po sa akin na isang cabinet official na i-raise po ito sa cabinet meeting na susunod. Tapos po papatingnan nila sa IT experts kung authentic po ba talaga yun. Tapos sinabi ko po, sige po patingnan ninyo para matingnan natin kung inimbento nga ba talaga siya o hindi. Okay. At kahit po yung mga nanonood ngayon na magaling sa computer, i-verify po ninyo, punta na kayo ng thinkingpinoy.net kung totoo po hindi yung mga nakasulat doon. But I'm sure kayo ay gumawa na rin kayo ng hakbang to
authenticate this. So sa tingin nyo, authentic nga po ito? Opo, mukha po authentic. Kasi po ma'am, yung mula sa OVP TalkNet, OVP social media na message, nakita po namin yun doon sa diaspora, yun po yung Yahoo groups nila. At nakita rin po namin na nakapost siya sa Educators for Lenny Robredo Facebook group. Yung Makaleni po na grupo. Tapos po, they were published just 12 hours apart. So basically ma'am, yung message ng OVP TalkNet na yun, ipinlas nila sa lahat ng mga supporters nila. So ang sinasabi po ma'am namin dito, the Duterte supporters have always been accused of being a well-oiled, well-funded political machinery. When the fact of the matter is, as it turns out, it's actually theirs. It's actually the Lenny Robredo camp, who's actually a well-oiled, well-funded, very influential political machinery. Kasi ma'am, backer nila si Lloyd and Nicolas Lewis with their $600 million. I mean, come on. Ayun po. Ayun. Eto nga, lumaki na ang balita. At this point, ay ang sinasabi rin ni VP Robredo ay hindi niya napapatulan. Pero sa tingin nyo ba, ay dapat manahimik na nga lamang ang kampo ni VP Robredo o mas makabubuting magsalita sila, totoo man o hindi ang naturang email? Okay, Ma'am Cheryl, public office is a public trust. At pag hinihingi po sa inyo ng publiko na magpaliwanag ka sa mga alegasyon laban sa iyo, responsibilidad mo bilang public official na magpaliwanag. Hindi na po siya pribadong citizen na po pwede na lang siyang manahimik. Kasi ma'am, kung hindi, hahanap po ako ng paraan para ma-impeach siya mula sa pagka-vice presidente dahil hindi, we deserve someone better. We deserve someone more transparent than her. Alright, maraming salamat sa iyong oras. Stay safe. Thinking Pinoy. Maraming salamat. Makakausap natin sa linya ng telepono ang nasa likod ng blog site na Thinking Pinoy. Tumanggi po siyang ilahad ang kanyang pagkakakilanlan para na rin sa kanyang seguridad. Good morning. Magandang umaga po, ma'am. Opo. Totoo po ba na may banta sa seguridad mo ngayon dahil sa isyu nga nitong Lenny Leaks? Opo, meron po kasi ako nakuha na isang tip po mula sa isang highly placed source na may isa daw pong senador na mahilig sa kanin ang pinahahanap ako ngayon. May isang senador Na mahilig sa kanin ang pinahahanap po ako ngayon. Okay. So sino ang suspecha mo dito sa senador na mahilig sa kanin? Hindi ko na lang po papangalanan kasi baka malibel. Pero practice lang po, umalis na po ako ng bansa para hindi po ako mahanap. So you're out of the country at this point? Opo. Okay. Maliban dyan, ano pa pong mga banta sa inyo ang nakukuha ninyo? Wala naman pong mga banta. Puro lang po, hate messages mula sa kabilang kampo. Pero I've been dealing with that for the past year. Kaya immune na po ako sa kanila. Okay. Para sa mga hindi nakakaalam, sino ba ang malalaking personalidad na bahagi ng nag-leak na restricted Yahoo group na ito? Actually, ma'am, misnomer po, mali po sabihin na nag-leak. Kasi po, they left the door wide open. So, hindi po naka-okay, hindi po naka-private yung mga messages nila, kaya nabasa ng lahat. Opo. Ang mga major players po dyan, ang sentro po ng lahat dyan ay si Imelda Nicolas, na kapatid po ni Lloyd and Nicolas Lewis. yes. At si Lloyd and Nicolas Lewis din po. Basically po, pero po ang malaking issue po kasi dyan sa buong Lenny controversy ay yung nag-leak po na message allegedly from the Office of the Vice President Social Media Department na tinuturuan yung mga taga-Liberal Party or Lenny supporters kung paano exactly magre-react sa mga criticisms kay Lenny. They tell their supporters na parang kalkalin natin yung issue about Sandro Marcos, kung bakit si Bongbong nagpunta sa Balisin instead na tumulong sa mga biktima, ganyan-ganyan. So, naging issue po namin dito ni Sasa at saka ni Mocha. Kasi po magkakaibigan kami tatlo, kahit hindi kami magkakasundo lagi. Ang pag-uusap po namin dito, pag criticism sa Duterte administration, they call it legitimate criticism. Pero pag criticism laban sa kanila, they call us trolls. Yes. It doesn't work that way. Kailangan po, ang freedom of speech, hindi po yung kung ano lang convenient para sa kanila. Ang nakakatakot po dito, kung sakaling mawala sa pagka-presidente si Pangulong Duterte at maging presidente si Lenny Robredo, ganun po ba gagawin niya sa kanyang mga kritiko para tahimikin niya sa pamamagitan ng pagkontrol ng kanyang political propaganda machine? Ikaw Yun ba, po yung problema natin.
Oh, do you believe na talagang sinadyang i-publicize ito or talaga to left it open? Sabi mo nga. Feeling ko, ma'am, aksidente po yung pagkakapublicize niyan. Okay. Aksidente may pagkakapublish po niyan. Kasi po yung Yahoo Groups, lumang teknolohiya na po yan eh. And nobody bothered. We actually got the lead 1 month ago pa or so. Kaya lang we never took it seriously. Kasi sabi namin, Jurassic na teknolohiya ang Yahoo Group. And only just a few days ago, when we actually check what's inside it, na-shock kami parang, hala, ayun lahat. Gulatan na lang. Opo. But can you actually also say na posibleng maaari din itong fabricated lamang? Opo, maganda pong tanong yan, ma'am. Kaya lang po, pag chinek nyo po yung thinkingpinoy.net blog ko, naka-retrieve po ako ng mga messages po from way back in 2012. Kaya ma'am, kung fabricated yan, it should have been a 4-year effort. Pero masyadong effort naman, ma'am, yan para sa mga maliliit na tulad namin. Okay. Opo, nakakuha po ako ng messages from 2012, 2013, 2014, and 2015. At marami pong messages, ma'am, yun. Hindi po ma'am nai-invento yun eh. Actually, ma'am, may nagsabi po sa akin na isang cabinet official na i-raise po ito sa cabinet meeting na susunod. Tapos po papatingnan nila sa IT experts tungkol kung authentic po ba talaga yun. Tapos sinabi ko po, sige po patingnan ninyo para matingnan natin kung inimbento nga ba talaga siya o hindi. Okay. At kahit po yung mga nanonood ngayon na magaling sa computer, i-verify po ninyo, punta na kayo na thinkingpinoy.net kung totoo po hindi yung mga nakasulat doon. But I'm sure kayo ay gumawa na rin kayo ng hakbang to authenticate this. So sa tingin nyo, authentic nga po ito? Opo, mukha po authentic. Kasi po ma'am, yung mula sa OVP Talknet, OVP social media na message, nakita po namin yun doon sa diaspora, yun po yung Yahoo Groups nila. At nakita rin po namin na nakapost siya sa Educators for Lenny Robredo Facebook group. Yung Makaleni po na grupo. Tapos po, they were published just 12 hours apart. So basically, ma'am, yung message ng OVP Talknet na yun, ipinlas nila sa lahat ng mga supporters nila. So ang sinasabi po, ma'am, namin dito, the Duterte supporters have always been accused of being a well-oiled, well-funded political machinery. When the fact of the matter is, as it turns out, it's actually theirs. It's actually the Lenny Robredo camp, who's actually a well-oiled, well-funded, very influential political machinery. Kasi ma'am, backer nila si Lloyd and Nicolas Lewis with their $600 million. I mean, come on. Ayun po. Ayun. Eto nga, lumaki na ang balita. At this point, ay ang sinasabi rin ni VP Robredo ay hindi niya napapatulan. Pero sa tingin nyo ba, ay dapat manahimik na nga lamang ang kampo ni VP Robredo o mas makabubuting magsalita sila, totoo man o hindi ang naturang email? Okay, Ma'am Cheryl, public office is a public trust. At pag hinihingi po sa inyo ng publiko na magpaliwanag ka sa mga allegation laban sa iyo, responsibilidad mo bilang public official na magpaliwanag. Hindi na po siya pribadong citizen na po pwede na lang siyang manahimik. Kasi ma'am, kung hindi, hahanap po ako ng paraan para ma-impeach siya mula sa pagka-vice presidente dahil we deserve someone better. We deserve someone more transparent than her. Alright, maraming salamat sa iyong oras. Stay safe. Thinking Pinoy. Maraming salamat. Tip po mula sa isang highly placed source na may isa daw pong senador na mahilig sa kanin ang pinahahanap ako ngayon. May isang senador Na mahilig sa kanin ang pinahahanap po ako ngayon. Okay. So sino ang suspecha mo dito sa senador na mahilig sa kanin? Hindi ko na lang po papangalanan kasi baka malibel. Pero practice lang po, umalis na po ako ng bansa para hindi po ako mahanap. So you're out of the country at this point? Opo. Okay. Maliban dyan, ano pa pong mga banta sa inyo ang nakukuha ninyo? Wala naman pong mga banta. Puro lang po, hate messages mula sa kabilang kampo. Pero I've been dealing with that for the past year. Kaya immune na po ako sa kanila. Okay. Para sa mga hindi nakakaalam, sino ba ang malalaking personalidad na bahagi ng nag-leak na restricted Yahoo group na ito? Actually, ma'am, misnomer po, mali po sabihin na nag-leak. Kasi po they left the door wide open. So, hindi po naka-okay, hindi po naka-private yung mga messages nila, kaya nabasa ng lahat. Opo. Ang mga major players po dyan, ang sentro po ng lahat dyan ay si Imelda Nicolas,
na kapatid po ni Lloyda Nicolas Lewis. Yes. At si Lloyda Nicolas Lewis din po. Basically po, pero po ang malaking issue po kasi dyan sa buong Lenelec controversy ay yung nag-leak po na message allegedly from the Office of the Vice President Social Media Department na tinuturuan yung mga taga-Liberal Party or Lenny supporters kung paano exactly magre-react sa mga criticisms kay Lenny. They tell their supporters na parang kalkalin natin yung issue about Sandro Marcos, kung bakit si Bongbong nagpunta sa Balisin instead na tumulong sa mga biktima, ganyan-ganyan. So, naging issue po namin dito ni Sasa at saka ni Mocha. Kasi po magkakaibigan kami tatlo, kahit hindi kami magkakasundo lagi. Oo. Ang pag-uusap po namin dito, pag criticism sa Duterte administration, they call it legitimate criticism. Pero pag criticism laban sa kanila, they call us trolls. Yes. It doesn't work that way. Kailangan po, ang freedom of speech, hindi po yung kung ano ninyo, punta na kayo ng thinkingpinoy.net. Kung totoo po, hindi yung mga nakasulat doon. But I'm sure kayo ay gumawa na rin kayo ng hakbang to authenticate this. So sa tingin nyo, authentic nga po ito? Opo, mukha po authentic. Kasi po ma'am, yung mula sa OVP Talknet, OVP social media na message, nakita po namin yun doon sa diaspora, yun po yung Yahoo groups nila. At nakita rin po namin na nakapost siya sa Educators for Lenny Robredo Facebook group. Yung Makaleni po na grupo. Tapos po, they were published just 12 hours apart. So basically ma'am, yung message ng OVP Talknet na yun, ipinlas nila sa lahat ng mga supporters nila. So ang sinasabi po ma'am namin dito, the Duterte supporters have always been accused of being a well-oiled, well-funded political machinery. When the fact of the matter is, as it turns out, it's actually theirs. It's actually the Lenny Robredo camp, who's actually a well-oiled, well-funded, very influential political machinery. Kasi backer nila si Lloyda Nicolas Lewis with their $600 million. I mean, come on. Ayun po. Ayun. Ito nga, lumaki na ang balita. At this point, ay ang sinasabi rin ni VP Robredo ay hindi niya napapatulan. Pero sa tingin nyo ba, ay dapat manahimik na nga lamang ang kampo ni VP Robredo o mas makabubuting magsalita sila, totoo man o hindi ang naturang email? Okay, Ma'am Cheryl, public office is a public trust. At pag hinihingi po sa inyo ng publiko na magpaliwanag ka sa mga alegasyon laban sa iyo, responsibilidad mo bilang public official na magpaliwanag. Hindi na po siya pribadong citizen na po pwede na lang siyang manahimik. Kasi ma'am, kung hindi, hahanap po ako ng paraan para ma-impeach siya mula sa pagka-vice presidente dahil we deserve someone better. We deserve someone more transparent than her. Alright, maraming salamat sa iyong oras. Stay safe. Thinking Pinoy. Maraming salamat. Makakausap natin sa linya ng telepono ang nasa likod ng blog site na Thinking Pinoy. Tumanggi po siyang ilahad ang kanyang pagkakakilanlan para na rin sa kanyang seguridad. Good morning. Magandang umaga po, ma'am. Opo. Totoo po ba na may banta sa seguridad mo ngayon dahil sa issue nga nitong Lenny Leaks? Opo, meron po kasi ako nakuha na inconvenient para sa kanila. Ang nakakatakot po dito, kung sakaling mawala sa pagka-presidente si Pangulong Duterte at maging presidente si Lenny Robredo, ganun po ba gagawin niya sa kanyang mga kritiko para tahimikin niya sa pamamagitan ng pagkontrol ng kanyang political propaganda machine? Ikaw Yun ba, po yung problema natin. do you believe na talagang sinadyang i-publicize ito or talaga to left it open? Sabi mo nga. Feeling ko, ma'am, aksidente po yung pagkakapublicize niyan. Okay. Aksidente may pagkakapublish po niyan. Kasi po yung Yahoo groups, lumang teknolohiya na po yan eh. And nobody bothered. We actually got the lead 1 month ago pa or so. Kaya lang we never took it seriously. Kasi sabi namin, Jurassic na teknolohiya ang Yahoo group. And only just a few days ago, when we actually check what's inside it, na-shock kami parang, hala, ayun lahat. Gulatan na lang. But can you actually also say na posibleng maaari din itong fabricated lamang? Opo, maganda pong tanong yan, ma'am. Kaya lang po, pag chinek nyo po yung thinkingpinoy.net blog ko, naka-retrieve po ako ng mga messages po from way back in 2012. Kaya ma'am, kung fabricated yan, it should have been a 4-year effort. Pero masyadong effort naman, ma'am, yan para sa mga maliliit na tulad namin. Okay. Opo,
nakakuha po ako ng messages from 2012, 2013, 2014, and 2015. At marami pong messages, ma'am, yun. Hindi po, ma'am, nai-invento yun eh. Actually, ma'am, may nagsabi po sa akin na isang cabinet official na i-raise po ito sa cabinet meeting na susunod. Tapos po papatingnan nila sa IT experts tungkol kung authentic po ba talaga yon. Tapos sinabi ko po, sige po patingnan ninyo para matingnan natin kung inimbento nga ba talaga siya o hindi. Okay. At kahit po yung mga nanonood ngayon na magaling sa computer, i-verify po ninyo, punta na kayo ng thinkingpinoy.net kung totoo po hindi yung mga nakasulat doon. But I'm sure kayo ay gumawa na rin kayo ng hakbang to authenticate this. So sa tingin nyo, authentic nga po ito? Opo, mukha po authentic. Kasi po ma'am, yung mula sa OVP TalkNet, OVP social media na message, nakita po namin yung doon sa issue po namin dito ni Sasa at saka ni Mocha. Kasi po magkakaibigan kami tatlo, kahit hindi kami magkakasundo lagi. Oo. Ang pag-uusap po namin dito, pag criticism sa Duterte administration, they call it legitimate criticism. Pero pag criticism laban sa kanila, they call us troll. Yes. It doesn't work that way. Kailangan po, ang freedom of speech, hindi po yung kung ano lang convenient para sa kanila. Ang nakakatakot po dito, kung sakaling mawala sa pagka-presidente si Pangulong Duterte at maging presidente si Leni Robredo, ganun po ba gagawin niya sa kanyang mga kritiko para tahimikin niya sa pamamagitan ng pagkontrol ng kanyang political propaganda machine? Ikaw Yun ba, po yung problema natin. do you believe na talagang sinadyang i-publicize ito or talaga to left it open? Sabi mo nga. Feeling ko, ma'am, aksidente po yung pagkakapublicize niyan. Okay. Aksidente may pagkakapublish po niyan. Kasi po yung Yahoo Groups, lumang teknolohiya na po yan eh. And nobody bothered. We actually got the lead 1 month ago pa or so. Kaya lang we never took it seriously. Kasi sabi namin, Jurassic na teknolohiya ang Yahoo Group. And only just a few days ago, when we actually check what's inside it, na-shock kami parang, hala, ayun lahat. Gulatan na lang. Opo. But can you actually also say na posibleng maaari din itong fabricated lamang? Opo, maganda pong tanong yan, ma'am. Kaya lang po, pag chinek nyo po yung thinkingpinoy.net blog ko, naka-retrieve po ako ng mga messages po from way back in 2012. Kaya ma'am, kung fabricated yan, it should have been a 4-year effort. Pero masyadong effort naman, ma'am, yan para sa mga maliit na tulad namin. Okay. Opo, nakakuha po ako ng messages from 2012, 2013, 2014, and 2015. At marami pong messages, ma'am, yun. Hindi po, ma'am, nai-invento yun eh. Actually, ma'am, may nagsabi po sa akin na isang cabinet official na i-raise po ito sa cabinet meeting na susunod. Tapos po papatingnan nila sa IT experts tungkol kung authentic po ba talaga yon. Tapos sinabi ko po, sige po patingnan ninyo para matingnan natin kung inimbento nga ba talaga siya o hindi. Okay. At kahit po yung mga nanonood ngayon na magaling sa computer, i-verify po. Makakausap natin sa linya ng telepono ang nasa likod ng blog site na Thinking Pinoy. Tumanggi po siyang ilahad ang kanyang pagkakakilanlan para na rin sa kanyang seguridad. Good morning. Magandang umaga po, ma'am. Opo. Totoo po ba na may banta sa seguridad mo ngayon dahil sa issue nga nitong Lenny Leaks? Opo, meron po kasi ako nakuha na isang tip po mula sa isang highly placed source na may isa daw pong senador na mahilig sa kanin ang pinahahanap ako ngayon. May isang senador Na mahilig sa kanin ang pinahahanap po ako ngayon. Okay. So sino ang suspecha mo dito sa senador na mahilig sa kanin? Hindi ko na lang po papangalanan kasi baka malibel. Pero practice lang po, umalis na po ako ng bansa para hindi po ako mahanap. So you're out of the country at this point? Opo. Okay. Maliban dyan, ano pa pong mga banta sa inyo ang nakukuha ninyo? Wala naman pong mga banta. Puro lang po, hate messages mula sa kabilang kampo. Pero I've been dealing with that for the past year. Kaya immune na po ako sa kanila. Okay. Para sa mga hindi nakakaalam, sino ba ang malalaking personalidad na bahagi ng nag-leak na restricted Yahoo group na ito? Actually, ma'am, Ms. Nomer po, mali po sabihin na nag-leak. Kasi po, they left the door wide open. So, hindi po naka-okay, hindi po naka-private yung mga messages nila, kaya nabasa ng lahat. Opo. Ang mga major players po dyan, ang sentro po ng lahat dyan ay si
Imelda Nicolas, na kapatid po ni Lloyda Nicolas Lewis. Yes. At si Lloyda Nicolas Lewis din po. Basically po, pero po ang malaking issue po kasi dyan sa buong Lenelec controversy ay yung nag-leak po na message allegedly from the Office of the Vice President Social Media Department na tinuturuan yung mga taga-Liberal Party or Lenny supporters kung paano exactly magre-react sa mga criticisms kay Lenny. They tell their supporters na parang kalkalin natin yung issue about Sandro Marcos, kung bakit si Bongbong nagpunta sa Balisin instead na tumulong sa mga biktima, ganyan-ganyan. So,